Isa na namang solusyon sa matinding traffic ang isinusulong ngayon sa Senado, ang Sustainable Transportation Act. Dito ipinapanukala ang telecommuting o pagtatrabaho sa bahay imbes na sa opisina para makabawa sa bulto na masasakyan sa lansangan. May live report si Cedric Castillo. Cedric. Okay, Jessica, sa datos na nakuha natin ay aabot sa 1,300,000 na commuters ang gumagamit ng mga trains dito sa Metro Manila, kabilang na itong Line 2 ng LRT kung saan nasan tayo ngayon, ang Line 1 ng LRT at saka yung MRT. Mabuti sana raw kung katulad nitong sitwasyon ngayon na medyo maluwag, siguro daw may engganyo yung mga pasahero na sumakay na lamang sa tren at hindi na sumakay o gumamit ng kanilang mga private vehicles. Sa sa Senate Bill number 56, ang layunin daw ay masolusyonan ang traffic sa Metro Manila at isang paraan daw na nakikita ay magtrabaho na lamang daw sa bahay ang ilan sa mga empleyado. Hindi lang cubicle, kundi solong-solo ang workstation na ito sa second floor. Ang uniforme, kahit anong madampot sa kabinet, hindi na nga raw kailangang magsapin sa paa. Ilan lang daw ang mga ito sa araw-araw na perks ng working online from home ni Charmaine bilang isang virtual assistant. Sa dami raw ng racket mula abroad na mahahanap sa internet, para na rin daw siyang nag-aaral ng iba't ibang specialization. Malaki yung scope niya, napakarami ding option for work. 5 taon ng online ang karir ni Charmaine. Kung sasagari ng sipag, mahina na raw ang 30,000 pesos kada buwan na kita sa kanyang trabaho. Kuryente at internet subscription lang ang puhunan. Siya raw ang may hawak sa sariling oras. At hindi problema ang traffic kahit pa San Mateo Rizal pa siya nakatira. Araw-araw na tatahakin mo yung way na yon, nakaka-stress. I don't have a yaya. Yung bunso ko, habang nagtatrabaho ako dito, andito siya, play place niya to. Nakikita ko yung ginagawa niya. At the same time, nagtatrabaho ako. Dahil nasa bahay lang, menos na si Charmaine sa milyong-milyong commuters, sakay ng milyong-milyong sasakyan na bumabagtas sa Metro Manila araw-araw. Sa datos ng MMDA, sa mahigit 2.2 million vehicles na dumadaan sa mga pangunahing kalsada sa NCR, halos 9% o aabot sa 200,000 ang pampublikong sasakyan, habang lampas 70% naman o mahigit 1.2 milyon ang private vehicles. Para raw solusyonan ang problema sa traffic, ipinanukala ni Senador Pia Cayetano ang Senate Bill number 56 o Sustainable Transportation Act, kung saan isa raw sa nakikitang dagdag na pangontra sa traffic ay ang telecommuting o ang paggawa ng trabaho sa bahay imbes na sa opisina. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP, pabor daw sa mungkahing ito ng senadora. Yun nga lang, sa mga piling trabaho lamang daw uubra ang sistemang ito. There are certain jobs na hindi naman pwede i-home source dahil physical presence kailangan sa opisina. Maaari sa gobyerno hindi masyado kasi ang public service kasi kailangan merong personal tax. At least nandoon ka na sa bahay nyo, hindi ka na ma-istorbo masyado, magagawa sa trabaho sa pagpasok. Disadvantage nung pag-work sa online kasi minsan yung connection hindi naman maganda. Sa bahay na lang o sa opisina? Sa opisina. Bakit po? Kasi dito kasi makikita ko yung boss ko, makikita ko yung katrabaho ko. Alam mo, Jessica, dito sa pwesto natin mula sa taas nitong LRT, maganda yung view pag titingin ka doon sa baba kasi kita mo yung mga kulay red, kulay dilaw ng mga ilaw. Maganda yung itsura, parang Pasko, no? Pero you can just imagine kung ikaw yung nandun sa baba at dun sa traffic, talaga napakasakit ng ulo. Even if ganitong oras, may ilang parts talaga ng Metro Manila. Ngayon, may dagdag natin dun sa Senate Bill number 56. Ang ilan pa sa mga layunin nito ay yung improvement ng traffic system natin, pati mga kalsada at saka yung mga bangketa para dun sa mga gustong maglakad at saka sumakay ng bisikleta. At syempre, yung improvement din ng ating mga train system kagaya nitong LRT. Jessica? Okay, Cedric, sa mga oras bang ito, I'm sure may mga ginang pa rin ang tahanan, no, na ngayon pa lang pauwi. Magandang tanungin sila kung anong opinion nila dito sa telecommuting.
Okay, sige, susubukan natin Jessica. Actually, ito may mga katabi ako ng mga ma'am, live po tayo ngayon kay Miss Jessica Soho po. Kung sakasakali po na meron kasing bill na sinasabi na baka mas maganda daw na ang trabaho sa bahay na lang daw, telecommuting na tinatawag. Kayo po, anong masasabi niyo? Mas maganda ba sa bahay na lang o mas gusto niyo yung environment ng opisina po? Mas maganda siguro pag sa bahay na lang. Bakit po? Bakit po, ma'am? Mas gusto niyo sa bahay kasi nakaka-attend kayo dun sa mga gawain sa bahay? Opo. Pag sa opisina po? Pag sa opisina naman, syempre hindi kami nag-opisina. Hindi namin magagawa yon. Pag sa bahay, lahat kami nagagawa namin kung anong gusto namin gawin sa bahay. Kamusta po ang traffic, ma'am, dito sa Metro Manila? Sa tingin niyo po? Ang traffic naman, syempre mas maganda siguro dito sa LRT. Kasi pag may nagmamadali ka, mas maganda pag nasa LRT ka kaysa jeep. Ang bagal, tulad like nung isang araw, galing kami sa Tulan. Dumating kami sa bahay, mga alas 12 na yon. Kasi sobrang traffic sa daanan hindi kami umabot ng LRT. Ngayon, mas maganda pag sa LRT, mabilis ka dumating sa bahay. Thank you, ma'am. Salamat po. Actually, Jessica, kung ibabasa rin natin personal experience o yung mga kwento sa atin ng mga sumasakay, komportable naman talaga lalo-lalo na pag maluwag itong mga ganitong trains, yung mga public transport natin. Kung ikukumpara mo naman, makikipagsiksikan ka doon sa mga kalsada, Jessica. Okay, naalala ko siguro mga 5 to 7 years ago, Cedric, pag ganitong oras ng gabi, maluwag na yung mga kalsada natin Pero ngayon, sa mga panahon ngayon, kahit mag-aalas 10 na, mag-aalas 11 na, mag-aalas 12 na ng gabi, traffic pa rin sa mga kalsada. Jessica, actually, I think approaching Recto area na tayo. Kung sisilip ako dun sa baba, medyo nakikita ko may mga red lights pa rin. Hindi mo na rin talaga ma-predict yung traffic situation sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. At sa ngayon, eto medyo konti na yung mga pasahero at maganda yung sitwasyon pagka mga commuter. Last trip na yata ito ng LRT. Pero again, mahirap talaga ma-predict lalong-lalo na pagka yung mga paglabas o pagsakay sa public mga public utility vehicles. Ngayon, Jessica, bumaba na tayo ng LRT kasi ito na yung last trip going to Recto, Jessica. Okay, napagsarhan na kayo ng ilaw ng tren. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.